Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Sheila May Epanto, Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duaso, Lodi Erwin Matias, Lodi Michael Infante, Lodi Mercenary Eugene, Lodi Divino Mangagamot, Lodi Divino Felipe, Lodi Nairome Armonia, Lodi Marlon Zula, Lodi Ian Taumo Orgo, Lodi Jimmer Diahan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-48 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bilog na buwan sa langit, malamig at tila walang pakialam sa karahasang nagaganap sa ibaba. Sa ilalim ng liwanag nito, ang bahay na pinagbibidingan ng mga manyakol na mga matanda ay hindi na pugad ng aliw, kundi isang dambana ng lagim para sa mga nagkasala. Tumayo ito habang nanginginig ang buong katawan, hawak ng mahigpit ang kanyang braso. Ang bawat galaw ay puno ng sakit at tensyon, at kitang-kita sa ekspresyon ng mukha ang halong pagkabigla at determinasyon. Nakatingin naman sa kanya ang ating bida, ang titig ay matalim at walang bahid ng pag-aalinlangan, tila sinasabi sa bawat galaw at ekspresyon ng kalaban na walang palusot o pagkakataon sa harap niya. May takot sa mukha nito, na agad napasigaw ng malakas, "Teka lang." Ang mga mata ay lumiwanag sa pagkabigla, ang katawan ay bahagyang umatras, at ramdam ang bigat ng tensyon sa bawat galaw. Ngunit ang ating bida ay mabilis na nawala sa kanyang kinatatayuan, parang isang anino na humiwalay sa realidad. At naiwan na lang ang alikabok na sumabay sa bilis ng kanyang galaw. Isang mabilis na suntok, ubod ng lakas, ang tumama sa kanya. Ang impact ay sabay na naghatid ng shock sa katawan, at sa likod ng lalaki, ang pader ay nagkaroon ng pabilog na bitak, na parang hinabi ng isang higanteng sapot ng gagamba sa lakas ng atake ng ating bida. Ang mga mata ng lalaki ay agad na namuti, at sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Ang katawan niya ay bumagsak ng walang kalaban-laban, at ramdam sa paligid ang bigat at tensyon ng nangyari. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida, at nang makita yon, dali-dali itong umaalis sa lugar, ang bawat hakbang ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Nakatingin pa rin siya sa bida, ang mga matay punong-puno ng kaba at pangamba. Hinayaan ng ating bida na tumakbo ang kalaban papunta sa loob, habang kalmado at matatag siyang nanatili, pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Habang nakatingin siya dito, tahimik niyang sinabi sa isip, na sige, dalhin mo rito si Xiaobi. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa gilid, matalim at maingat, sinusuri ang paligid at bawat galaw sa paligid niya. Nakita niya pala ang mga matatandang manyakol na dahan-daang naglalakad, bawat hakbang ay mabagal ngunit puno ng tensyon at alon ng kaba. At sinigaw ng ating bida sa mga ito na may pupuntahan ba kayo? Dagdag pa niya sa mga ito na hindi ninyo kailangang matakot. Hindi ko kayo papatayin. At nang marinig ng mga matandang manyakol ang mga salitang yon, agad na lumiwanag ang kanilang mga mukha. Ang dating takot at pangamba ay napalitan ng pag-asa, at masaya pa silang tumingin sa kanya, tila inakalang nakaligtas na sila sa kapahamakan. Biglang napangiwi ang isa sa mga matanda, at dahan-daang napatingin sa kanyang gilid. Ang ngiting kanina'y bakas pa sa kanyang mukha ay agad naglaho, napalitan ng kaba at hindi maipaliwanag na pangamba. Nabali pala ang isa sa mga binti ng matandang manyakol, at sa sandaling yun ay napasigaw siya sa sobrang sakit. Ang katawan niya ay biglang bumigay, halos mawala ng balanse habang ang mukha ay napuno ng paghihirap at gulat. Habang nakahandusay sa lupa ang isa, napasigaw naman ang nakapulang matandang manyakol na hindi ba't sinabi mong hindi mo kami papatayin? Seryosong sinabi ng ating bida sa kanila, hindi ko kayo papatayin. Ang kanyang tinig ay malamig at tuwid, walang bahid ng emosyon, ngunit sapat upang manginig ang mga nakarinig. At pagkatapos, matalim siyang tumingin sa kanila at malamig na sinabi, hahayaan ko kayong mabuhay, para ang lahat ng ginawa ninyo rito ay mabunyag sa buong mundo. Ang bawat salita ay tila kutsilyong dahan-daang bumabaon sa kanilang isipan. At agad na sinabi ng matandang mayakul na ito na teka lang. Agad na tinamaan ng isang mabigat na puwersa ang kanyang braso, at sa isang iglap ay maririnig ang malutong na pagkabali. At pagkatapos, tinamaan din sa braso ang isa pa. Ang puwersa ay dumating ng biglaan at walang babala, dahilan upang marinig ang isa pang malutong na tunog ng pagkabali.
At ang isa naman ay tinamaan ng isang malupit na puwersa sa binti, sapat upang ito'y maputol sa isang iglap. Sa kanyang isipan, malamig niyang sinabi, na ipapaalam ko ito sa mga pamilya ninyo. Gugugulin ninyo ang natitirang bahagi ng inyong buhay na nakakulong, hindi lamang sa piitan, kundi sa sarili ninyong bulok na utak. At isa na namang matandang manyakol ang tinamaan sa mukha ng isang puwersa. Ang ulo niya ay napaatras sa lakas ng tama, at ang katawan ay halos mawala ng balanse, kasabay ng matinis na ungol ng sakit. Sa gitna ng sandaling yun, tahimik na umalingaw sa isipan ng ating bida ang malamig na salita na babaliin ko ang lahat ng ngipin ninyo, para sabaw na lang ng siwid ang makain ninyo habang buhay. At ang isa namang ito ay tinamaan sa balikat at tiyan, sabay-sabay, na nagdulot ng matinding sakit at kahinaan sa kanyang katawan. Napabulong sa isip ang ating bida, na gagawin ko na tapusin ninyo ang inyong buhay sa kahihiyan at pasakit. Ang mga batang babae na nakasaksi sa pangyayari ay natakot. Ang kanilang mga mata ay lumiwanag sa takot, at ang mga labi bahagyang nangangaluskos sa kaba. Ang kanilang mga katawan ay bahagyang nanginginig, halos hindi makagalaw sa gulat at pangamba sa kaganapan sa harap nila. Nanginginig ang katawan ng batang babaeng ito, ang bawat kalamnan niya ay tila naninigas sa takot. Napalaki ng husto ang kanyang mga mata sa pagkabigla sa nakikita sa harap niya. Nakita niya ang dugo ang kamay ng ating bida. Ang mga manyakol na matanda ay nakahandusay na sa lupa, ang mga bahagi ng kanilang katawan ay bali-bali, at ang bawat ungol at daing ay umaalingaw sa paligid. Napalingon ang ating bida sa mga batang babae, ang kanyang titig ay may halong awa at pagmamasid. Ang matalim at malamig na kapangyarihan na ipinakita niya sa mga matatanda ay tila napapalitan ng kakaibang lamang at pag-unawa sa harap ng kanilang takot. Natakot naman sa kanya ang mga batang babae nang tumingin. Siya sa kanila, ang kanyang titig, kahit tahimik at kalmado, ay puno ng presensya at kapangyarihan, sapat upang manginig ang kanilang mga katawan at lumiwanag ang kaba sa mga mata. At pagkatapos, marahan ngunit malinaw niyang sinabi sa kanila, namimiss niyo ba ang inyong mga ina? Ang tinig niya ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang mabigat at tahimik na lungkot. Na makikita ang mga ito ay natahimik na may pagtataka. Sa sandaling yun, tila nagbago ang hangin sa paligid, ang takot ay nahaluan ng pagkalito. At ang mga mata ng mga batang babae ay bahagyang nanginig. Ang kanilang mga mata ay napuno ng luha sa isang sandaling hindi nila inaasahan. Ang mga luha ay dahan-daang tumulo, unay pinipigilan, saka tuluyang bumigay, tila isang damdamin na matagal nang napigil ang sakit at pananabik. May awa sa mga mata ng ating bida habang tumingin siya sa kanila, at sa isang tinig na mabigat ngunit taos-puso ay sinabi niya, pauuwiin ko na kayo. Mas tumulo ang mga luha ng mga ito nang marinig yun habang sinasabi sa isip ng ating bida na ang naranasan nila rito ay mag-iiwan ng mga sugat na hinding-hindi nila malilimutan. Dahil hindi nila malilimutan ang mga kakilakilabot na karanasang yon, umaasa ako na ang panunood sa pagpaparusa sa mga bastardong ito ay makatulong sa kanilang paggaling. Dagdag pa niya sa isip habang napatakip ng dalawang kamay sa mukha ang batang babae, na parabang sinisikap nitong pigilan ang pagbuhos ng lahat ng emosyon na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib na kaya. Ipakita ko sa kanila ang lahat. Habang nakatayo ang ating bida, biglang may naramdaman siya. Napalingon siya sa likod at nakita niya si Xiaobi. Kasama ang lalaking tumakbo paloob sa bahay kanina, kapwa nakatayo sa may bungad. Napasabi naman ng ating bida, may mga matang matalim na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang salubungin ng kanyang tingin, at habang lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig ay kasabay nitong umalingaw ang kanyang tinig sa isip na ibinubulong sa mga batang babae na kaya tingnan ninyo ng mabuti. Napatingin naman sa gilid si Xiaobi at napabulong, akala ko ay isa ka lang kung sinong lalaki na gumagawa ng gulo, may halong paghamak at pagkabigla sa kanyang tinig, na parabang hindi pa rin niya lubos maisaayos sa isip ang bigat ng presensyang nasa harap niya nang makita ang kanyang alagad na nakahandusay sa lupa na walang malay. At pagkatapos tinanong siya nito na saan ka nagmula, tumugon naman ang ating bida na isa lang akong tao na nagkataong dumaan at nadiskubre ang maduming lugar na ito. Seryosong nakatingin ito sa kanya habang sinasabi na kilala mo ba kung sino ang nakakataas sa akin? Sumagot ang ating bida na seryoso na alam ba ng nasa likod mo ang tungkol sa pag-iral ng lugar na ito? Nagulat naman si Xiaobi nang marinig ito, na napalaki ng kanyang mata. Dagdag pa nito sa kanya na ano ba ang gusto mo? Pera.
Tahimik lang ang ating bida na hindi sumagot. Ibinuka nito ang kanyang kamay na sinabi pa na bibigyan kita ng parte sa lugar na ito. 20%, 30%, ibibigay ko ang gusto mo. Sabihin mo lang ang presyo mo. Napahinga na lang ang ating bida habang napapikit. Tumingin siya ng tuwid, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding determinasyon habang sinabi, ang gusto ko, ay medyo mahirap ipaliwanag sa salita, kaya hayaan mong ipakita ko sa iyo. May bigat at lalim ang bawat salitang bumagsak mula sa kanyang labi, parang sinasabi niya na ang simpleng paliwanag ay hindi sapat upang maipahayag ang lawak ng kanyang intensyon. At mabilis siyang sumugod kay Xiaobi. Ang hangin sa paligid ay tila huminto sa pag-ikot sa bawat paglapit niya. Agad namang may kinuha sa kanyang looban na damit si Xiaobi habang sinasabi na lintik ka. Dahil tinanggihan mo ang alok ko, mamatay ka na lang. Makikita ang puwersa sa hangin habang siya'y unti-unting lumalapit kay Xiaobi, ang paligid ay tila nagiging mas siksik, bawat galaw ay may bigat na ramdam ng katawan at isip. Ngunit agad namang dumistansya si Xiaobi. At pagkatapos, isang makapal na usok na kulay asul ang pinakawalan nito papunta sa ating bida. Agad na napalingon ang ating bida sa kanyang likod, at sa isip ay may bamigat na pag-aalala na sinabi na lason. Tumingin pala siya sa mga batang babae, at agad naramdam ang takot sa kanilang mga mata. Sa isip niya, napasabi siya ng mabilis at may halong desperasyon na hindi ko pwedeng hayaan na madamay ang mga babaeng yun dito. Agad na pinaikot niya ang kanyang kamay. At makikita ang hangin na tila sumusunod sa bawat kurba ng pag-ikot, umaalinsunod sa ritmo ng kanyang galaw na parang may sariling buhay. Kasabay nito, ang lason sa hangin ay sumunod sa pag-ikot ng kanyang kamay, umiikot at umuusad na parang may sariling kamalayan, sumusunod sa direksyon at bilis ng kanyang galaw. Ang asul na lason ay umiikot sa kanyang unahan, kasabay ng malakas na hangin na tila sumusunod sa bawat galaw, bumubuo ng paikat-ikot na alon na naglalaman ng parehong banta at kaguluhan. At makikita ang lason ay unti-unting nabubuo sa kanyang kamay, tila sumasalo sa bawat pag-ikot at galaw. At makikita rin na unti-unting nawawala ang lason sa kanyang unahan, ang makapal na ulap ng asul na usok ay parang hinihigop pabalik sa hangin, naglalaho at nagiging mas manipis sa bawat segundo. At ilang sandali pa, tuluyan nang nawala ang lason sa kanyang unahan, ang makapal na asul na ulap ay hamupa, naglaho na parang hindi kailanman naroroon. Agad namang sumugod sa kanya si Xiaobi habang masayang sinasabi na lintik na hangal na ito. Ang nalanghap mo lang ay sobrang nakalalaso na sa isang hinga lang ay mahaharangan ang mga acupoint sa buong katawan mo. Na magiging sanhi ng iyong kamatayan sa matinding sakit, ang mga mata ng ating bida ay biglang naglabas ng enerhiya, maliwanag at mariin, na direktang nakatingin kay Xiaobi. At sa sandaling yon, agad namang tinusok siya ng espada ni Xiaobi, ang bakal ay kumislap sa liwanag at hamampas sa hangin na puno ng tensyon. Ngunit sa kabutihang palad at mabilis na reaksyon, naiiwasan niya ang lahat ng iyon. Isang malakas na paghampas ang ginawa ni Xiaobi sa ating bida, ang galaw ay puno ng puwersa at layuning talunin siya sa isang iglap. Ngunit bahagyang gumilid ang ating bida, iniwasan ang direktang tama, at sa parehong sandali ay pinatigas niya ang kanyang kamao, handang ipakita ang sariling lakas at proteksyon. Isang malakas na suntok ang pinatama ng ating bida kay Xiaobi, at ang impact nito ay agad na makikita sa paligid, ang hangin ay kumulog. Ang alikabok ay sumabog mula sa sahig, at ang paligid ay nag-alon sa lakas ng galaw. Agad namang napaatras si Xiaobi ng malayo, ang katawan niya ay tumilapon pabalik sa lakas ng suntok, at nag-iwan ng alon ng hangin at alikabok sa paligid. Naharang pala nito ang suntok niya, at tumama sa espada na hawak ni Xiaobi, makikita pa ang usok mula sa talam habang lumilipad sa paligid, isang malinaw na bakas ng puwersa at tensyon. Sa sandaling yon, narinig niya ang malamig at mariing tanong ni Xiaobi. Bakit ka nakakalaban? Hindi ba't dapat ay patay ka na ngayon? Tumugon naman ang ating bida na tila maling lason ang nabili mo. Napakunot ng noo ito na napasabi na ano? At sa isang saglit, nawala ang ating bida sa kanyang kinatatayuan, parang naglaho sa mata ni Xiaobi. Winasiwas ni Xiaobi ang kanyang espada sa hangin, at agad namang nagpakawala ng tatlong mabilis na puwersa na patungo sa ating bida. Naharang naman ito ng ating bida, at nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Dahil doon, nagulat si Xiaobi sa kanyang nasaksihan, ang biglaang lakas at bilis ng ating bida ay lumampas sa inaasahan niya,
at malinaw sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Mabilis na sumugod ang ating bida, ngunit handa naman si Xiaobi, hawak ang kanyang espada, iniikot at inihanda ang bawat galaw upang malakas na itaga sa ating bida sa isang iglap. Sa oras na itataga ni Xiaobi ang espada, agad namang nasalo ng ating bida ang kamay niya, at kitang-kita ang lakas ng impact sa hangin, ang puwersa ay tumalon, hamampas sa paligid, at halos umangat ang lupa sa paligid nila. Makikita ang gulat sa mukha ni Xiaobi, tila hindi siya makapaniwala sa nangyari, ang kanyang mga mata ay lumaki, bahagyang kumunat ang noo, at ang bibig niya ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Hawak ng ating bida ang kamay ni Xiaobi ng malakas, ang mga daliri ay mahigpit na nakapako sa paligid ng kanyang pulso, ramdam ang bawat ugat at puwersa sa loob nito. At ilang sandali pa, malakas na napahiyaw si Xiaobi sa sakit ng baliin ng ating bida ang kanyang kamay, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa paligid. At pagkatapos, bibigyan pa niya si Xiaobi ng malakas na suntok. Ang tama ay hamampas ng diretso sa katawan at naglabas ng malakas na alon ng enerhiya sa paligid. Ramdam ang puwersa ng suntok sa hangin, at halos umalon ang lupa sa lakas ng impact. Agad namuti ang mata ni Xiaobi, na tila unti-unti nang nawala ng malay, at sa kanyang mukha ay kitang-kita ang pagkabigla at sakit. Habang nakakuba ang katawan ni Xiaobi, muli na namang naghanda ng malakas na suntok ang ating bida. Mula sa ere, malakas na sinuntok niya si Xiaobi, at kitang-kita ang lakas ng impact, ang hangin ay kumulog, ang alon ng puwersa ay umikot sa paligid, at halos umangat ang mga bato sa paligid sa bigat ng tama. Si Xiaobi ay bumaon sa lupa. Mula sa malayo, makikita ang usok na unti-unting umangat sa hangin, bumabalot sa paligid ng eksena at lumilikha ng malaalon na anyo habang sumasabay sa alon ng enerhiya mula sa impact ng suntok. At pagkatapos, ang kalahati ng katawan ni Xiaobi ay bumaon sa lupa habang pinagmamasdan siya ng ating bida. Na sinabi pa niya dito na pumunta ka sa impyerno at doon mo paghati-hatian ang mga shares kasama ang mga demonyo. At dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata. Ika-49 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kakahuyan sa hating gabi, sa likod nito, makikita rin ang kabundukan. At mula sa kakahuyan, makikita ang karwahe. Na makikita ang mga ito, ang karwahe ay inaalalayan ng mga tao, na tahimik na naglalakad sa tabi o humahawak sa mga lubid at gilid ng sasakyan upang tiyakin na maayos itong gumagalaw. Mula sa malaking puno, nakatayo ang ating bida sa isang sanga, matatag at balanse, habang pinagmamasdan niya ang mga ito. Sinabi pa niya sa isip na bilang kapwa matanda, humihingi ako ng paumanhin. Umaasa ako na malalagpasan ninyong lahat ang mga sugat na ito at mabubuhay ng maayos. Makikita ang mga babae sa loob ng karwahe na sinabi pa niya sa isip na ang mga bata ay pauuwiin na sa kani-kanilang tahanan. Habang ang mga matatanda naman ay ikukulong sa bilangguan. Maaaring bulok na si Ma Fengji, pero ang Miriam Alliance ay hindi pa. Sa huli, ito ang mismong alyansa na inalagaan ko sa loob ng nakalipas na ilang dekada. Dahil wala pang isang taon simula nang maging pinuno si Ma Fengji, hindi sila makakatakas. Dagdag pa niya sa isip habang naiisip niya si Xiaobi na dahil dito, hinding-hindi iimbestigahan ni Sima Tian ang pagkamatay ni Zhao Bi. At pagkatapos tahimik na may kinukuha siya sa kanyang looban na damit. Habang sinasabi na dahil dito, ligtas na si Baekpyo at ang kanyang pamilya. Isang bagay ang hawak niya na nakuha sa loob ng damit. At ilang sandali pa ay binasag niya ito at makikita ang maliit na papel sa loob nito. Na sinabi pa niya habang binuksan ng papel na ito ang lihim na code sa kwintas na hawak-hawak niya hanggang sa kanyang kamatayan. Dagdag pa niya habang mabilis siyang nawala na maaaring hindi ko pa alam kung para saan ito ngayon, pero balang araw ay malalaman ko rin. At balik sa bahay, na pinagbibidingan wala na itong ilaw. Mula sa loob, makikita ang lalaking ito na sumilip sa likod ng kurtina, ang mga mata ay maingat at mapanuri, habang tiniyak niya na walang makakakita sa kanya. Ang bahagyang paggalaw ng tela ay nagpakita ng kanyang presensya, ngunit dahan-dahan at tahimik siyang pumasok sa loob. Bawat hakbang ay maingat at kontrolado, na parang sinusukat ang bawat espasyo at galaw bago tuluyang lumabas sa anino. At ilang sandali pa, makikita siya sa tambakan, tahimik na nakamasid sa paligid.
At mula rito, ang nakasalansan na mga kahon ay kanyang inuurong ng maingat, bawat galaw ay tahimik ngunit matindi ang konsentrasyon. At mula sa loob, makikita ang napakadilim na silid, ang bawat sulok ay natatabunan ng anino at katahimikan, na parang iniimbak ang misteryo at tensyon ng lugar. Biglang bumukas ang pintuan, at agad na sumilay ang liwanag. At sa pagkabukas ng pintuan, ang mukha niya ay biglang napuno ng saya. Ang mga mata ay kumikislap at ang mga labi ay bahagyang nakangiti. Nakita niya mula sa loob ang mga kahon ng kayamanan, kasama rito, may mga figurin na babasagin at mga nakasalansan na mga aklat. Napabuka ito ng kamay na sinabi niya habang nakikita ang mga ito na hehe. Ngayon, ang lahat ng ito ay pag-aari ko na. Nagulat naman siya nang may marinig, at agad na napalingon sa likod, ang puso niya ay bahagyang bumilis sa pagkabigla, habang ang isip ay mabilis na nagtataka na kaya, umiiral nga talaga ang lugar na ito. Ito pala ay ang ating bida, na napasabi ang lalaki nang makita siya na ikaw. Paano mo nalaman na pupunta ako rito? Seryosong nakatingin siya dito na sumagot siya na hindi maaaring mabilang ni Jaubi ang pera araw-araw, kaya siguradong may isang lugar na pinagtataguan ng mga kinita. Ang mukha ng taong ito ay agad nagbago sa sandaling marinig ang sinabi ng ating bida, isang pagbabago na halos walang kibo ang kanyang katawan kundi hayag sa bawat galaw at ekspresyon. Agad niyang pinagdaong palad ang kanyang mga kamay sa unahan. Kasabay ng bahagyang pagyuko ng katawan bilang tanda ng pagpapakumbaba at desperasyon. Ang tinig niya ay halos pumapailan lang sa takot at napasabi ito na pakiusap, maawa kayo sa buhay ko. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na hindi ba't hinayaan kitang mabuhay? Nagulat naman ito nang marinig niya ang sinabi ng ating bida na sinabi na ano? Isang mabilis na kilos ang naganap, sa isang iglap, ang espada ay tumusok sa katawan ng tao, damaloy ang matinding sakit sa bawat hibla ng kanyang laman. Ang dugo ay nagtatalsikan sa paligid, parang pulang ulan na sumasalamin sa biglaang trahedya ng sandali. Habang naramdaman ng lalaki ang malupit na tama ng espada, napahawak siya sa ating bida, habang dumadaing ng sakit. Nakatingin naman siya dito at sinabi niya na kung hindi ka lang naging sakim at umalis na sa lugar na ito, nabuhay ka sana ng isa pang 50 taon. Sa sandaling hinayla ang espada mula sa katawan ng lalaki, agad na nagdulot ito ng malakas at marahas na epekto, ang lalaki ay biglang tumamba sa harap ng ating bida. Parang katawan na wala ng lakas at kontrol. Ang lalaki ay tuluyang bumagsak sa sahig, at sa bawat saglit ng pagbagsak niya, ang dugo ay nagkalat sa paligid. Kinabukasan sa bahay na ito, masayang sinabi ng ating bida na salamat sa pagpunta. Maayos naman ba ang kalagayan ng aking magulang? Masayang sumagot sa kanya si Guangtou na maayos naman ang kalagayan nila. Habang iinom ang ating bida tinanong pa niya na hindi ba nila ako namimiss. Sumagot muli si Guangtou na wala naman silang nabanggit na ganoon. Nakatingin siya sa tasa na napasabi siya na imposible yun. Napahinga naman si Guangtou at nakapikit na sinabi niya na dahil bata ka pa, young master. Kapag tumatanda ang mga magulang, gusto na lang nilang umalis ang kanilang mga anak. Dagdag pa niya na hanggang kailan ba magiging cute ang mga bata. Young master, tumingin ka rin sa salamin paminsan-minsan. Malakas namang tumawa ang ating bida nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Guangtou. At pagkatapos, napatingin siya kay General Manager ng tahimik. At sinabi ng ating bida sa kanila na magtayo tayo ng isang trading company. Napatingin naman sa kanya ang dalawa na may gulat sa mukha. At pumikit na sinabi sa kanya ni General Manager na may pakiramdam na ako na sasabihin mo ang ganitong bagay nang ipatawag mo ako rito. Masayang sinabi ng ating bida na ano sa tingin mo. Bahagyang nakatungo ang ulo ng General Manager at sumagot na gaya ng alam mo, ang pagtatayo ng trading company ay hindi madaling gawain. Nangangailangan ito ng napakalaking puhunan bago pa man magsimula. Pumikit ang ating bida na tumugon na alam ko yun. Kaya huwag tayong magsimula sa isang malaking kumpanya, kundi sa maliit muna. Dagdag pa niya na pero pakiusap, isaisip mo ang scalability o potensyal na paglaki. Napasabi naman sa kanya si General Manager na potensyal na paglaki kamo. Na tumugon ang ating bida na magsisimula tayo sa maliit na antas, pero palalawakan natin ito sa buong Central Plain sa hinaharap. Napapaisip naman si General Manager na napababa ng ulo. At ilang sandali pa itinaas niya ang ulo at bahagyang nakangiti na sinabi na naintindihan ko ang ibig mong sabihin. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na at pakiusap,
Gumawa ka ng contact point na mag-uugnay sa Wuhan at Shandong. Nakapikit na yumuko ng ulo si General Manager at sinabi sa ating bida na naintindihan ko po. Tinanong pa ng ating bida sa kanya na magkano bang pera ang kailangan mo? Nakababa ang ulo ng General Manager at sumagot na para makapagsimula ng maliit na trading company. Kailangan ng hindi bababa sa 50,000 taels. Dagdag pa niyang sinabi na sa ngayon, gamit ang mga pondong naipon natin. Ngunit hindi na niya ito naituloy, sapagkat sa gitna ng kanyang pangungusap ay bigla siyang napatigil nang may bumagsak sa lamesa na agad na napatingin siya dito. Nakangiting sinabi ng ating bida na ito ang 100,000 taels. Pakiusap, gamitin mo ito at magsimula na. Napalaki ang kanilang mga mata. Nang marinig ang halagang binanggit ng ating bida, tila sabay-sabay silang napako sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa bigat ng numerong pumasok sa kanilang isipan. Napasabi naman ng ating bida sa isip na sa lihim na bodega, mayroong malaking halaga na 80,000 taels, at ang natitira ay galing sa dati kong pondo. Ang pagsisimula ng negosyo gamit ang perang kinuha sa mga masasamang tao ay lalabag sa aking mga prinsipyo, isang bagay na hindi ko kailanman gagawin sa nakaraan kong buhay. Agad na kinuha ni Guangto ito at sinabi na pakiusap, pahawak naman ito kahit minsan lang. Nakatingin sa kanya ang gating bida habang sinasabi pa sa isip na pero ngayon, hindi na ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ginugol ko ang buong nakaraan kong buhay sa pagsisisi, nakagapos sa reputasyon at karangalan. Nakangiti siya habang iinom ng tsaa na magfo-focus ako sa realidad kaysa sa aking reputasyon at umaasa ako na ang perang ito ay dadaloy pabalik sa isang mabuting lugar sa pamamagitan ng aking mga kamay. Seryoso pa niyang sinabi sa isip na kung mangyayari yon, hindi mahalaga kung ano ang itawag sa akin ng Jiangho. At pagkatapos sinabi sa kanya ni General Manager na sapat na ang perang ito. Magagawa ko ng itayo ang trading company na binanggit mo. Sinabi naman ng ating bida na kung kailangan mo pa ng pera, sabihin mo lang sa akin, at kung kailangan mo ng mas maraming tao, kumuha ka ayon sa tingin mong nararapat. Nakangising sinabi pa niya na ipapaubaya ko ang bagay na ito ng buo sa iyo. General Manager Zing, nakangising sumagot sa kanya ito na pakiusap, ipaubaya ninyo na lamang ito sa akin. Sinabi pa ng ating bida na habang isinasagawa ang trabaho, ikaw ang baalang mag-escort sa kanya. Napatingin naman sa kanya si Guangto na napalaki ng mata. At nakangiting sinabi na naintindihan ko po. At pagkatapos makikita ang bandera sa tavern ni Baek Pyo, pumunta siya dito kasama si Guangto. Masayang napalingon sa kanya si Baek Pyo at sinabi na tuloy kayo. Masayang sinabi naman ng ating bida na ito ang aking subordinate na si Guangto. Dagdag pa niya na makikita si Guangto na siya ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko. Tumugon sa kanya si Baek Pyo na ganun ba? Masayang sinabi naman ni Guangto na maraming salamat sa pag-aalaga sa aming, nagkukulang na young master, sa lahat ng panahong ito. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Baek Pyo. At pagkatapos tumawa siya at sinabi na nagkukulang. Dahil kay young master Billy, naging napakasaya ko kamakailan. Dagdag pa niya na salamat sa kanya, tumaas din ng malaki ang aming benta. Nakatingin sa kanya ang ating bida na may maamong mukha. At sinabi pa niya sa isip habang makikita ito na kaya ito pala ang sandali kung kailan ipapakilala ko ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko sa nakaraan kong buhay sa taong pinakapinagkakatiwalaan ko sa buhay na ito, ha? At makikita naman silang dalawa ni Guangto na masayang nakatingin kay Baek Pyo. At mula sa magkabilang panig ay naroon siya sa tabi ng dalawa. At dito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata.